serve God with fear and trembling. Ibalita po natin yan sa ating mga mahal sa buhay. Huwag nilang antayin na sila magkasakit bago dadalo sa gawain. Yung mga anak nyo, yung mga magulang nyo na nalalamig na, huwag po nilang antayin na sila ay papaluin ng mahal na Panginoon. Mahirap na minamahal. Tayong patuloy na naglilingkod, sabi ka ng Biblia, kung ang mga matutuwid mayroon pang malalaglag at hindi makapasok sa langit, ano na kaya ang mga masasama? Imagine. Malangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po kami, Ama, hallelujah, sa pakikinig niyong banal salita, sa iyong lingkod, doon ako magagawa, ikaw Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, sa aking pagdadala niyong banal mensahe. Hallelujah, hallelujah. Buksan mo, mahal na po yung pangunawa, ang bawat isa, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. At sa pagdalangin namin kagalanggan at pinamahal Pastor Will Almeida, aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa pagalitan, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor L.D. Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and noble assistant pastor, Lina Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa ating po mga minamahal mga kapatiran na narito ngayon, minamahal, galing po ng mga iba't ibang mga outstations sa buong Isabela at galing pa po ng Indrili outstation. Hallelujah sa ating mga beloved visitors, to our beloved viewers, to my beloved co-workers and co-preachers, magandang hapon, at sa lahat ng mga nanay, lola, ano pa yung mga considered as nanay, auntie, pati yung mga tatay na sila na ang nanay na rin. Amen. No, magandang happy Mother's Day sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pumalakpak po ang lahat ng mga nanay. O, pati tatay, pumalakpak. Praise the Lord. Sabi ng Proverbs chapter 31, verses 26-27, pakibasa. (31) ng Proverbs, 26-27. Kindly. Proverbs chapter 31, verse 26-27. 26-27. Kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad.
Gayon din ang kanyang asawa ay pinupuri siya niya na sinasabi. Amen. 26. Binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Everybody say praise the Lord. Ulitin natin, minamahal, lahat ng mga nanay, pumalakpak ng malakas. Amen. So, hindi kasi, ang mga nanay kasi hindi yan sanay pumalakpak. Amen. Ang mga nanay ay sanay sila magbuka ng bibig. Biblical naman yan. She opened her mouth with wisdom. Ba't ka mahiya? Kasi pag ang nanay ay tatahimik sa isang tahanan, minamahal, mapapariwara ang mga anak. Yung pagbuka ng kanyang bibig, yun yung pinakailaw. Tinawag nga sila ng ilaw ng tahanan. Pag hindi na siya bubukan ng kanyang bibig, pundi na ang ilaw. Amen. Pag tahimik na yung mga nanay, hindi na magbuka ng bibig, ayun, ng mga anak nandoon na natutulog sa kapitbahay, sama-sama sa barkada, hindi na umuwi. Pero pag ang nanay ay palaging nagbubuka ng kanyang bibig, palaging nagbabantay yung mga anak kung ano ng oras, kailangan hindi siya pwedeng malate kasi mapapagalitan siya ng kanyang nanay. Amen. Magpasalamat kayo na ang iyong mga nanay ay ginagampanan nila yung kanilang tungkulin. Huwag niyong sabihin na mabuti pa si tatay, tahimik lang. Delikado pag ang tatay na ang magbuka ng bibig. May bit-bit na 2x2 yan. Everybody say praise the Lord. So, she opened her mouth with wisdom. May karunungan. Ano ang wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Job 28:28, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Sinasabi mo na ikaw ay natatakot sa Diyos, pero wala kang galang sa iyong ina, hindi totoo yan. Amen. Kahit napupuspos ka pa, nag-speaking tongues ka pa, nag-prophecy ka pa dyan, tapos wala kang galang sa iyong ina, baka evil spirit yan. Kasi ang Holy Spirit, tuturuan tayo magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi ka nga natakot sa nanay mo, sa Diyos pa kaya? Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sabi dito, and in her tongue is the law of kindness. Ang kanyang dila ay batas. Amen. Huwag mong kainin to. Huwag mong gawin yan. Talaga naman. So, mapalad tayo. Lalo na kung ang nanay natin ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kasi pag hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon yan, hindi niya makokontrol yung kanyang sarili, ay mumurahin ka talaga mula ulo hanggang paa. Yun ang maririnig mo, mumurahin ka araw-araw. Pagising mo sa umaga, mura. Bago ka matulog, mura. Yun yung pagkain mo. Pero pag naglilingkod na sa Diyos yan, hindi na yan nagmumura. Nagagalit lang na may kasamang karunungan. Mahirap pa naman pag magalit ayon sa mga doktor. Every time na magalit ang isang tao,
may napapatid na ugat sa kanyang ulo. So kung ikaw ay pinapagalitan 10 beses sa isang araw, 10 beses na ugat ang napapatid sa ulo ng nanay mo. Pagdating ng panahon, magulat ka na lang, hindi na siya nagsasalita, na stroke na pala. No? Tapos iiyak ka naman, Nana, sasama ako sa kabaong, Nay. Kung sino yung pinakamalakas umiyak pag mamatay na yung nanay, yun yung pinakapasaway. Everybody say, praise the Lord. Kasi nagsisisi siya sa kanyang hindi pagsunod. Di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. Alam mo, yung nanay, hindi ko makakalimutan yung, mayroon tayong tinatawag na nanay sa laman. Yung ating mga nanay. At mayroon naman tayong tinatawag na nanay sa pananampalataya. Amen. Sino bang ating nanay sa pananampalataya? Ha? Bakit ang ating beloved Mama Dear ang ating nanay sa pananampalataya? Dahil siya yung nagpapagal sa atin pagtuturo. Di ba? Tinuruan tayo kung paano tayo magsuot ng may kabanalan. Paano tayo lumakat sa katuwiran ng Diyos, lalo na yung mga nasave, mga 1980s, 1990s, na naabutan pa ang ating beloved San Pastor ng aral, talagang kahit doon ka sa suluk-sulukan ng Amoranto, or Codita Astrodome, or Marikina Sports Center, pag mangaral ng ating beloved San Pastor, pag ikaw ay natatamaan, makakatingin ka talaga, ba't alam niyo, Mama Dear, yung ginawa ko, nandito na ako sa pinakasulok. Di ba? Ganun yung mga ngaral ng Diyos, minamahal. Hindi po sila nagpakalat ng mga intelligence para bantayan ka. Ang Holy Spirit po ang nagdidikta para ikaw ay matatamaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kami po, minamahal, ay takot kami pag makikita namin na beloved Mama Dear. Para kaming kinto ng kinto, no, sa pastoral house. Pag panahon ng puri, kasi magpuri doon, may magpuri ng madaling araw, pero pag sabay ng puri, yung general praise and worship na talaga, mag-umpisa mga alas 6 o alas 7. Siyempre, may mga duty kami. Ang hapunan kasi is alas 12 ng hating gabi. Kasi ang puri sa araw, matapos mga alas 3 ng hapon. Tapos pagkagabi naman, matapos alas 12 ng hating gabi. Doon pakakain lahat. Ako nung panahon na yun ay hindi pa ako preacher. Tagahugas pa lang ko ng plato. Pagkatapos ng hugas ng plato, matulog na yung mga worker, hugasan yung mga kaldero, tapos i-wash out yung kitchen bago kami makatulog. Tulog na kami, mga alas 3 na. Tapos pagka alas 5, gigisingin naman kami, maglinis ng surrounding o CR. Tapos maya magpuri na. Pagkatapos namin maglinis, pahiga konti. Tapos magpuri na. Pag marinig namin na iba yung nag-lead ng puri, hindi mo na kami babangon. Kasi siyempre pagod. Mayroong sister na katunog yung kanyang boses ng ating mahal na pastor. Alam ni sister ko niyan. Yung dati full-time worker, yung tumboy na dati full-time worker, sister, pangalan nun? Jocelyn Apilada ba yun? Alam niya yun kung sino yung tinutukoy ko. Pag siya na ang kakanta, ang paborito pa naman ng kanta ng ating beloved Mama Dear yung kakantahin niya. Bangon na kami lahat, takbo na kami sa pressing area. Pagluhod namin, talagang kabusis talaga ni Mama Dear. Tapos mayroong magsabi na,
Hindi si Mama Dir yan. Hindi si Mama Dir yan. Tapos silip-silip na kami. Pero hindi pala si Mama Dir. Oh. Grabing takot namin, minamahal. Yun pala yun. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, ganun din sa mga taong nangangaral sa iyo ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Sabi ng 27, she looketh well to the ways of her household. Tinitingnan niya. Sila yung talagang pag magkalat yung mga damit, alam mo naman yung mga bata pag magbihis parang mga suso. Suso, naunawaan ba suso dito? Parang mga shell ba, yung pag magbihis, iwanan lang yung tapos lipat sa ibang yung shell. No? Kung yan magkalat sa sala, may naiwan na damit doon sa kwarto, may naiwan doon sa CR. Oh. Sinong taga-dampot? At taga-laba? O, di ba? Ang nanay? O, dampot yan. Habang nidadampot yan, gano'n kaganyan. Kasi talagang habang nadampot siya, nangangaral siya. Bakit ganito? Bakit hindi yan? Nandyan naman yung lalagyan ng labahan. Hindi. Putol ba yung paa nyo? Putol ba yung kamay nyo? Ba't hindi nyo nangangaral. Kasi ito yung trabaho niya eh. Hindi naman pwedeng damputin lang niya na tahimik lang yan. Baka biglang heart attack yan. Nanakit na palang dibdib niya. Talagang kailangan mangaral talaga siya para pagdating na panahon, matuto na yung kanyang mga anak, wala na siyang dadamputin dahil didiretso na doon sa ako. Ama, ako na ang maglaba, ma. Di ba? Ako na kasi natuto na. Dahil siya ay hindi napapagod sa pangangaral. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon akong kinasal. Sabi yung lugar, hindi ko makalimutan yun. O nakalimutan ko yung lugar, mayroon akong kinasal. Siyempre sa kasal pa, may sumpa ba? Anong tawag sa sumpa? Yung iba kasi yung sumpa sa inyo dito eh. Yung curse kasi yun eh. Yung may pledge sa isa't isa ba? Tinatanggap kita na aking mahal asawa, mamahalin hanggang kamatayan. Tapos paglipat ko sa sister, sunod po sa akin sis. Ako, pangalan mo? May bumulong sa akin, pipi yan kuya. Sabi ko, ay pipi pa. Paano ko pa makasunod? Pipi pala. Pipi yan kuya. Naisip-isip ko, paano niya magampanan yung kanyang tungkulin bilang ina na mangaral sa mga anak, tapos, mahirap, no? Mahirap pag pipi ang mama mo. Imaginin mo na lang ngayon, imaginin mo, ano kaya kung pipi ang mama ko? Ano kayang buhay ko ngayon? Salamat ang mama ko. Kahit madaldal, napaayos ang buhay ko. Everybody say, praise the Lord. So kami din, ng mga manggagawa, pag mag-meeting na, talagang walang lingunan na yan, minamahal. Kahit hindi binabanggit yung pangalan mo, pag nangaral ang ating Bilad Mama Dir, kahit hindi binabanggit ang pangalan mo, yoyoko ka na dahil alam mo ikaw ang natatamaan. Takot na takot ka. So mapalad yung mga nakaranas talaga ng pangangaral ng ating beloved parents in the Lord dahil matatatag ang kanilang pananampalataya. Amen. Kahit sa mga choir, makikita mo naman makikita mo. Ang quality ng mga choir noong 1970s, 80s, 90s at sa kasalukuyang choir. No?
makikita mo ang comparison. Mahirap talaga pag wala ng yung kung baga matyaga na nangangaral, no? Nagre-rebuke, no? Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Mas maganda yung talagang pinapagalitan ka kaysa dahil sa pagmamahal, okay lang. No? Kahit nagnakaw ka na, bawal sana, pero baka matisod. No? Baka magtampo. No? Pag na lang, bahala na. Wala kang nalalaman. Amen. Everybody say, praise the Lord. So she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Anong ibig sabihin? Eateth not the bread of idleness. Ano sa Tagalog doon? Hindi siya kumakain na hindi siya sa 31:27. Eat it not the bread of idleness. Hindi siya kumakain na hindi niya pinapaguran. Hindi siya kumakain sa tinapay ng katamaran. Everybody say, praise the Lord. Kumakain siya, yung kinakain niya at ipapakain niya sa kanyang mga anak, pinapaguran niya yan. Hindi niya inutang yan. Amen. Gusto kong pakainin yung anak ko ng masarap. Mangutang na lang ako. Masarap nga. Puro utang naman, mabaon ka naman sa utang. Pinapaguran talaga niya bago niya ipapakain. Hindi yan hiningi. Everybody say, praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit ang mga nanay, pag ikaw ay kumakain, pinuno mo yung plato, wala pang kalahati ang kinain mo, iniwan mo doon, nagyayaw-yaw yan. Kasi hindi basta-bastang hinanap yung pagkain na yan para mapakain ka. Amen. Kahit nagsiselfon ka lang buong araw, pinapakain ka pa rin ng nanay mo. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, 10 anak niya, 2 lang ang masipag, 8 yung tamad. Pag sabihin ng nanay, kain na kayo, hindi naman na pwedeng sekretuhin lang yung 2, apakan yung pa. Punta na kayo sa kusina, may pagkain na doon. Paano yung 8 na tamad? Huwag mo nang sabihin. Hindi naman ganun eh. Hindi ganun ang pagmamahal ng nanay. Kahit sa 10 niyang anak, 2 lang masipag, yung 8 tamad. Pag sabi, kain na tayo mga anak, lahat sinasabi niya, kain na tayo. Ganon din ang mahal na Panginoon. Pag ang mahal na Panginoon ay nagpapala, kahit 2 lang ang tumatawag sa Diyos, sa barangay na yan, ang iba, hindi naniwala sa Diyos, yung 2 nanalangin ng ulan, para maulanan yung kanilang mga palayan, yung maisa nila, yung mga tanim nila, yung mga bulaklak nila. Tapos yung 2 sinagot ng Diyos at magpaulan. Saan babagsak yung ulan? Doon lang ba sa 2 nanalangin? Doon babagsak sa kanilang palayan, tapos yung iba, yung hindi nanalangin, tulo lang sa kanila doon. Hindi, lahat nabiyayaan. Amen. Yung gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, sabi ng Malapinon, o ilang bang thousands yung nasa Sodoma at Gomora? 2 syudad yun. Ilang libong tao doon. Sabi ni Abraham, kung mayroong 50 na mga matutuwid sa Sodoma at Gomora, gugunawin mo ba, Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Dahil sa 50, sa 50 matutuwid, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Dahil si Abraham ay tunay na pastor,
Grabing pag-ibig niya sa mga tao. Kahit sila'y makasalanan, may namahal. Nakiusap pa rin. Kung 40 mahalapi noon, 40, hindi ko pa rin gugunawin. Mahalapi noon, patawarin mo ako, pero hihirit pa rin. 30, hindi ko pa rin gugunawin. 20, hindi ko pa rin gugunawin ng Sodoma at Gomora. 10, Panginoon. Kung may 10 matutuwid sa Sodoma at Gomora na tumatawag sa'yo at nagsamba sa'yo, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomora? Sabi ng mahalapi noon, hindi. Ba't ginunaw ang Sodoma at Gomora? Ilan lang ang mga tao doon na naniwala sa Diyos? Ilan lang? Hindi nyo alam? Ilan? Si Lot. Asawa niya. Ilan ang anak niya? 2. Ilan sila? 4. So, hindi umabot sa 10, no? Nagpadala na lang ang mahalapi noon ng anghel doon para ipasundo ang pamilya ni Lot. Pagdating ng mga anghel, nakita ng mga tao, gwapo! Grabing gwapo! Lumusob! May gwapo, bisita ni Lot. Lusob! Palabasin yung gwapo na bisita nyo. Labas si Lot. Paglabas ni Lot, mga lalaki man yung naghanap. Hindi man babae. Bakla pala. Mga bakla pala yun, nilusob. Lumusob yung bakla. Sabi ni Lot, mayroon akong anak dito 2. Mga dalaga pa to. Wala pang kasintahan to. Ito na lang, ibigay ko sa inyo. Hindi! Yung mga gwapong bisita mo. Eh, grabe na talaga ka. Sama ang Sodoma at Gomora. Naglipa na ang mga bakla doon. Hindi na nila inaasawa ang mga kababihan. Lalaki ang hinahanap nila. So naggalit ang mahalapi noon. Pinalayas ang pamilya ni Lot at sabi, huwag tumalikod. Habang bumabagsak ang apoy sa Sodoma at Gomora, mayroong sumuway. Sino yung sumuway? Ay, hindi ko na sana tinapik, no? Mother's Day pala ngayon. Everybody say, praise the Lord. Ayon, yun din ang kahinaan ng mga babae. Emotional. Kuminsan. Nasusuway ang utos ng Diyos dahil mahina sila. Yun na nga kailangan, nandyan si tatay. Amen. Unang nagsulo-sulo si Eva doon sa puno ng kahoy, hindi niya dinala si Adan, ayun, nabitag siya ni Satanas. Kaya lang, hindi lang siya ang nagdurusa sa kasalanan, kundi nadamay si Adan. Nadamay ang mga anak. Nadamay tayo. Everybody say, praise the Lord. Wala sana tayong kamatayan. Dadami sana ang tao na walang kamatayan. Hindi maghirap. Pero pinili ng tao sumuway para magkaroon ng kamatayan at maghirap. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lang, may pangako ang mahal na Panginoon. Darating ang panahon, i-restore niya ang kanyang paraiso at ang kamatayan ay babawiin niya. Malapit na. Kaya lang, bago tayo maka-avail doon sa pangako na yan, sabi ng malapit noon, you must be born again. Kailangan ikaw ay mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. Ano yung bautismo sa tubig? Ano yung bautismo sa tubig? Tinatanong ko yan dahil mayroon po nangangaral, mga huwad na mga ngaral. Ang bautismo daw sa tubig, yung kapanganakan sa tubig, yun daw pag inanak ka daw, yung ikaw daw ay
niluwal sa iyong ina, mayroon daw pumuputok na tubig. Yun daw yung bautismo sa tubig. Kasi pag labas ng bata, mayroong puputok na tubig para lalabas yung bata. Totoo nga naman. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ano naman yung bautismo sa Espiritu? So ang bautismo sa tubig, hindi po yung kapanakan sa, kasi sabi kasi ni Nicodemo, paano ipanganak muli ang tao kung siya ay matanda na? Babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? O, di ba? Yun yung kanyang interpretasyon sa kapanganakan muli, yung born again. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang kapanganakan ay kapanganakan sa tubig, yun po yung bautismo literal. Bautismohan ka in the name of Jesus Christ para mapatawad yung iyong kasalanan. Amen. At ang bautismo sa Espiritu, ano may naman yung bautismo sa Espiritu? Sabi ng mga Katoliko, sila daw nasa katotohanan. Dahil lahat na binautismohan daw nila ay nabautismohan sa Espiritu. Kasi ang bautismo nila in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. O, kumpra na lahat yon. Kung totoo yon, wala sanang lasinggero, wala sanang durogesta, wala sanang sugarol na manabautismohan sa Katoliko dahil nabaptize pala sa Holy Spirit. Hindi po yun, minamahal. Ang bautismo sa Espiritu Santo, sa Matthew 3:11, ito po ang nakasulat. 3:11 ng Matthew. Importante po to. Para suriin po ng bawat isa sa atin kung natanggap ba natin ang bautismo sa Espiritu Santo. Kasi mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Hindi po pwedeng matanggalan ng 1, 2, 3. Kasi pag tanggalan mo ng 3, ang maiwan pananampalataya. Sabi ng iba, pananampalataya lang kailangan para maligtas. Paano ngayon kung hindi ka magsisi? Sumampalataya si Satanas at ang mga demonyo na mayroong isang Diyos at nanginginig pa. Ang tanong, ligtas ba si Satanas? Hindi. So, kailangan pagsisisi. Repent. Sino yan? Pakilihans po. Pakitingin. Tingin ko sino. Tanungin ko. Data na may sakit-sakit. Sino po? Pagbuhan niya ko. Ha? Ano na, manilihan sa kong bata, may sakit-sakit. Tagasaan niya, tagasaan. Pakilihans lang po. Makinig po dito yung iba, minamahal. Huwag pong pumunta doon dahil hindi na makahinga. Bisita? Sino yan? Anak ng kapatiran? Ano sakit? So huwag kayo lumapit dahil hindi makahinga. Bakit kasi kung bata, bakit diyan sa init? Siyempre hindi makayanan ng bata yung init. Pwede siguro ipasok muna dito sa sa preacher's area para malamigan. Kasi mainit nga talaga dyan. Huwag kayong magpainit. Mayroon naman kayong masilungan dyan. So, kailangan na talaga natin may mahal na may aircon.
Amen. Everybody say, praise the Lord. O para sure na hindi na nakayanan yung init. Anak ng baguhan. Ikuan lang din, para malamigan siya. Palakpakan natin timalam, no? May sakit sa puso. Yung bata. Okay. So, walang imposible sa mahal na Panginoon. Ayaw? Kasi nalulunod yan. May sakit sa puso. Okay na yun sa aircon. Baka baka naman may matay dyan para pasok na naman sa aircon. Manalangin tayo na ma-aircon to, minamahal. Brother, si Brother, Staff Sergeant, mag-retire na to eh. Sana yung retirement na yung kanyang matatanggap sa retirement. Dito niya ibigay para... Amen, Brother Kapangpangan? Nag-amen siya. Bahala na malapino sa kanya. Baka ibigay niya sa ibang outreach kasi. Kailangan natin ng atip. Pag maatipan na yan, malagyan na ng kwarto yan, maglagay na tayo ng mga split aircon dyan para matulog na tayo paggawain. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi nga ng Bible, gising o tulog, basta sa Panginoon ka, ligtas ka. Huwag ka lang matulog sa bahay. No? Ibig sabihin, anytime, we are ready. So, kailangan, ituloy po natin, kailangan, minamahal, yung 4 na reglamento, kumpleto na tanggap natin. Kung hindi pa kumpleto, every time dadalo kayo sa gawain, hingin nyo sa mahal na Panginoon. Kasi alam ko, minamahal, kulang na lang tayo ng isa. Tapos na tayo sumampalataya, nagsisi, nagpabautismo, anong kulang? Bautismo sa Espiritu Santo. 3:11 ng Matthew. Sounds. Amen, praise the Lord. Sabihin natin ng Mateo 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kaniyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, huwag ilagay sa ilalim kasi nagpa-feedback. Ngayon, pagtanungin ko kayo, natanggap na ba niyo ang bautismo sa Espiritu Santo? Huwag kayong mag-amen pag hindi kayo sigurado. Kasi ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. So ano ba ang palatandaan na tayo nabautismuhan sa Espiritu Santo? Yun yung dapat nating suriin muna. Ako siguro pwede akong magsabi, Amen. Pagtanungin ako, nabaptize ka ba ng Holy Spirit? Amen. Amen ako kaagad. Hindi ako mag-doubt. Dahil pinakita sa akin kung paano ako nabaptize ng Holy Spirit. Nung dumalo ako ng krusada, that was 1991, sa Baguio, at pang 3 days, naglihan sa Malapastor, umakyat kami lahat. Nung nalihan sa kuning Malapastor, ang nakita ko, minamahal, nakita ko ng isang pangitain habang nilihan sa kuning Malapastor. Mga alas 7 na yun, alas 8 ng gabi, pero ang nakita ko, ang langit ay blue, napakaliwanag, parang tanghaling tapat. Tapos biglang nabiak. Sinundan ko yung biak, lumabas yung napakalakas na kidlat. Tumama sa katawan ko, umikot yan. Pag ikot sa katawan ko, yung kidlat, natumba ako. Bumaka yung aking bibig, nagsalita ng hindi ko maintindihan, yung aking dila, hindi ko mapigilan, nagsasalita siya ng kusa. Ang maalaala ko lang yung Alleluia. Alleluia, Alleluia, ganun. Tapos nagsalita siya, hindi ko maintindihan. Hindi ko na memorize yun. Pagbangon ko, yung lumpo na gumagapang na kasunod ko, tumayo na, nagtaas ng kanyang saklay, lumalakad, umiyak.
Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking makasalanan. Umiyak ako. Kahit ang aking pag-aaral, kahit ang aking ambisyon, iwanan ko. Susunod ako sa iyo. Habang naglalakad nung pauwi na, para yung sabi ni Brother Efren na lumulutang siya, parang lumulutang, pero hindi naman siya lumulutang. Pero kahit anong ganun mo, parang wala kang inaapakan. Yung ating patutunan ni Brother Efren Kapal na para siyang, hindi na kasi niya sinabing para eh. Lumulutang daw siya sa hangin. Parang pag isipin mo, parang lumilipad na siya. Ganon ang pakiramdam mo. Kahit anong ganun sa paa mo, wala kang maramdaman na umaapa ka. Parang lumulutang nga. Habang naglalakad ako na ang gaan ng katawan ko, lumuluha ako, umiyak ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ako ang pinakabubo sa buong mundo, walang problema sa akin. Basta nakilala kita. At kilala mo ako. Bakit ko nasabi yun? Kasi nung nag-aaral ako, minamahal, gusto ko talagang sisikat ako. So, binabantayan ko sa teacher yung mali. Pinapahiya ko yung teacher namin sa mathematics. Pinahiya ko yung teacher namin sa political science. Yung political science, halos umiyak na yun. Binigyan ako ng 1.0 na grado. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ganun lang pala eh. Pilosopuhin mo pala yung mga, talagang hanapan mo ng mali. Nagkamali yung professor namin sa calculus. Kinesyon ko yun. Nagtawanan yung mga estudyante. Talagang pinaglalaban niya yung answer niya. Nung ni-review niya yung answer niya, tiningnan yung answer ko, ako ang tama. Sabi niya, huwag ka nang pumasok sa klase ko. Mataas, ikaw lang pinakamataas. Tuwang-tuwa ako. Pero nung nakilala ko Malapino, nung nabaptize ako ng Holy Spirit, sabi ko, kahit ako ang pinakabubo, Panginoon, basta kilala kita. Ganun pala yun. Pag ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, ma-realize mo ang iyong mga mali. Amen. Pero kung ikaw ay napupuspos, nag-speak in tongues, nag-prophecy, nanginginig, pero hindi mo na-recognize ang mali mo, ang mga tao sa paligid mo, yun ang mali para sa iyo. Hindi Holy Spirit yan. Evil spirit. Sa Maynila, pag mayroong nagpropesiya, pag matagal na siyang nagpropesiya, pinapapuntahan, pinapalihan kasi lying spirit na yung pumasok sa kanya. Oh. Hindi lahat na nanginginig, nag-speak in tongues, nagpropesiya, galing sa Diyos. Mayroon pong tinatawag na lying spirit. Pero kung ikaw ay napupuspos, nanginginig, nagpropesiya, nag-speak in tongues, at na-realize mo ang mali mo, galing sa Diyos yan. Everybody say, praise the Lord. Pero kung napupuspos ka, nanginginig ka, mahilig kang magmarites, sa demonyo yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Basahin natin. 16:8 ng Juan. Juan Kapitulo 16:8. Atin pong basahin. Pakihanda, Galatia 5:17. Basa kagad. Pagkatapos ng 16:8, palitan yung Bible reader, Galatia 5:17 at huling talata, 8:6 ng Roma. Amen. Praise the Lord. Sabi ito ng Juan 16:8. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagparito niya, susumbatan niya ang sanlibutan. Sino yung sanlibutan? For God so loved the world. Sino yung world? When He comes, He will prove the world. Tayo yun, minamahal. Tao ang tinutukoy. Pagparito ng Holy Spirit, susumbatan niya tayo sa ating kasalanan. Amen. Hindi yung kasalanan ng iba. Everybody say, praise the Lord. So yun ang dahilan kung bakit ang ating mga pastor, sabi niya, pray without ceasing. Manalangin na walang patid.
At mga minamahal, kung maari, huwag kayong malate sa gawain. Bakit? Importanteng hindi malate. Kasi pag MC, mayroon pong prayer as a whole, yung congregational prayer pagsisisi. Ibig sabihin, bago mag-start ng pori, sabi ng mag-MC, magsisi muna tayo. Napaka-effective po yan, minamahal. After na pagsisisi, perfect na tayo lahat. Pinatawad na tayong lahat ng malapinoon. Pwede na tayong magpuri sa malapinoon. Ang ating pagpupuri, nakakaabot na sa langit. Amen. Maliban na lang kung gumawa ka ng sin unto death. Pero wala naman sigurong gumagawa dito ng sin unto death. Ang sin unto death, yung mga rapist, murderer, ano pa, adulterer, yung mga sin unto death yan. Hindi basta-bastang mapatawa dyan. Pero yung mga nakikita mo sa mata, unguarded moments, mga kahinaan, na mayroon kang nabanggit, nagkasala ka, tapos hindi ka nagpalit, paghingi ng pagsisisi, pinatawad ka na kagad. Tapos ang pagpupuri natin, nakaabot sa langit. Paano ngayon kung na-late ka? Abutin mo yung solemn. Kasi pagpalit ng sungleader ng solemn, sabi ng sungleader ng solemn, para sa mga na-late. Diba? Napansin nyo? Napansin? Para sa mga ngayon lang dumating, mandalangin po tayo bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa solemn songs. Diba? Amen? Paano kung hindi ka nakaabot doon? Hindi, manalangin ka na dyan. Pagdating mo, luhod ka muna. Na-late ka na nga, makipag-chismisan ka pa sa labas, hindi ka pa nag-join sa puri, late ka na nga, patutuo na, kwento-kwento ka doon, kain ka doon, hindi ka lumuhod yan at nagsisi, walang kwenta yung pagdalo mo. Ngayon, pag na-late ka, darating ka ng kalagitnaan na solemn, o testimony portion, o giving na ba, o preaching na, or late na late ka na talaga, closing prayer na talaga yung nabutan mo. Lumuhod ka pa rin para kwentada yung pagdalo mo, Malapinon, patawarin mo kung Malapinon. Traffic kasi Malapinon eh. Patawarin ko sa aking mga kasalanan, lahat ng mga naisip ko, nagawa ko. O di, counted pa rin yung pagdalo mo dahil ikaw ay nagsisi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagdating mo dyan, luhod ka kaagad. Paano kung kalabitin ka ng katabi mo? Ba't ka nalit? Kwento-kwentuhan na hindi kasi nakita kami ng classmate ko hindi naman nakasakay kami sa walang kwenta yung pagdalo mo. Muna yan ang dahilan na yung iba na napag-iwanan. Sabi mo, mahal na Panginoon, wala naman sana akong absent. Nagtatapat naman sana ako. Namuhay kong may banalan, lahat-lahat. Ginawa ko lahat, pero bakit ako hindi pinagpala? Wala kang absent. Pero hindi ka man pumunta sa professor, sir, nandito ako, sir. Yung class card ko, sir, dyan. Present, sir, ha? Dito ako, sir. Bigla ka lang sumiksik doon, late ka sa klase, di ba? Late ka sa klase, siksik ka lang doon, nakinig ka. Pero sa class record, absent ka pala. So, siguraduhin mo, kung na-late ka, punta ka muna sa sir. Na-late ako, sir. Ay, na-late ka ba? Di, present. O sa ating pagkalit sa gawain, sa Malapinon tayo, Malapinon, nandito ko. Sisi ka muna Malapinon, patawarin mo ako, Malapinon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No, hindi yung patawarin mo sila Malapinon. Yung mga driver kasi Malapinon eh. Yung mga traffic kasi. Huwag mong pakialaman yung kasalanan nila kung nag-traffic. Ikaw ang manghihingi ng patawad. Huwag kang magrason. Malapinon kasi. Paggising ko, Malapinon, pasaway kasi mga anak ko eh. Ito Malapinon eh. Yun ang ibig sabihin na lalit ko kung Malapinon. Kasi ganito. No, huwag mo nang iganon yun. Magsisi ka. Kasalanan mo ang pagsisihan mo. Huwag mong gamitin yung ibang tao. Patatawarin ka na Malapinon. Amen. Yung Pariseo, sabi niya Malapinon, salamat. Hindi ako katulad ng maniningil ng buhis.
Palagi akong nag-ayuno, nagbibigay. Sabi naman ng maningil na buhis, Panginoon, ako'y isang makasalanan, patawarin mo ako. Ang tanong ng Panginoon, sino sa dalawa na ang kanyang panalangin nakaabot sa langit? Yung bang sinabi niya na siya ay matuwid o yung sinabi na siya ay makasalanan? Oh, alam nyo, di ba? Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Yan nga ang dahilan kung bakit tayo ay dumadalo, nagtatapat, nanalangin, nagsisisi. Kung minsan magko-question, bakit paglihans, Brad? Ang sakit ko lang ubo. Tapos, di mo cancer, leukemia, TB, diabetes. Bakit ganun? Ubo lang yung sakit ko eh. Malay mo, may cancer, hindi mo alam. Amen. Nilahat mo na. Malay mo kung may tumubo diyan na cancer, hindi mo alam. So, nilahat mo na. Demonyo ng kahinaan, demonyo ng cancer, diabetes, malay mo kung mataas lang sugar mo, ubo lang yung naramdaman mo, yung pala side effect na yun. So, kompleto tayo. Pag nanalangin tayo, kompleto. Amen. So, makikita natin, pinagpapala tayo ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Huling talata na lang. 5:17 ng Galatia. Galatia 5:17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Nagkakalaban talaga yung laman at saka Espiritu. Minamahal, huwag po tayong magtataka. Sabi nga, hindi pa tayo perfecto. Bakit? Ang ating laman ay kumukontra pa. No? Pag tinuro ang kabanalan, sabi niya, depende. So, sabihin ng laman, depende. Sabihin naman, minamahal ng Espiritu, sumunod po tayo sa kabanalan. Awitan po natin at ang mahal na Panginoon. Tumayo po yung mahal. Pumawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ng ating Diyos na buhay. Nandito tayo sa paglilingkod ng ating Panginoon ay totoo. Siya ay makapangyarihang Diyos. Ang ating Diyos minamahal ay makapangyarihan. He is the same yesterday, today, and forever. Para maiwasan na tayo po'y magkakasakit, na tayo po'y manghihina. Serve God with fear and trembling. Ibalita po natin yan sa ating mga mahal sa buhay. Huwag nilang antayin na sila magkasakit bago dadalo sa gawain. Yung mga anak nyo, yung mga magulang nyo na nalalamig na, huwag po nilang antayin na sila ay papaluin ng mahal na Panginoon. Mahirap na minamahal. Tayong patuloy na naglilingkod, sabi ka ng Biblia, kung ang mga matutuwid, mayroon pang malalaglag at hindi makapasok sa langit. Ano na kaya ang mga masasama? Imagine, kung ang mga matutuwid ay mapapahamak, mayroong napapahamak, paano na nga yung mga masasama? Ang lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran ay may dahilan. It is a sign that our loving God, the creator of the universe, is coming very, very soon. Itaas ang ating makamay, mga. Hallelujah. Ako'y para bang nag-iisa.
dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalaman ko. Sa iyo ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Hallelujah. Hanggang kailan ba ihintayin sa aking puso sa ay dumating? Nasa ating kalakitan na presensya ng ating malapino, minumahal. Inanayahan ko po mga baguhan ngayon na nagadalaw, minumahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus, ikaw ang nagbigay ng pagsising, ang tanging kamahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng pagsising, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, salamat na kilala kita. Glory to Jesus. Hallelujah! Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, minamahal. Hallelujah. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unang pananampalataya na makukuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. At gagawin po nyo ngayon ang pagsisisi, minamahal. Tanggapin na malapinoon bilang Panginoon tagapagligtas ang inyong mga buhay. Talikuran lahat ng mga masamang gawain. At tanggapin po nyo, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para mahugasan at mapatawad ang inyong kasalanan at tatanggipin nyo kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, Diyos na ang gagawa, minamahal, anytime after ng water baptism, sa patuloy mong pagdalo, pagsunod, sa kabanalan, sa kalooban ng malapinoon, ikaw ay babautismuhan ng ating mahal na Pinoon sa Espiritu Santo at makamtan mo ang kapangyarihan, labanan si Satanas at lahat na kapangyarihan kaaway, walang magtatagumpay laban sa iyo. Sumurga sa panalangin ito, bagitin po yung taos puso. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo
aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumakap sa mga Pinoon. Bilang Panginoon, tagapagligtas ka lang mga buhay. Patawarin mo siya sa kalamang kasalanan. Baguhin mo ka lang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristyano. Isulat mo ka lang mga pangalan sa kapisakitan. Iligtas mo sila sa ampong ilang mahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minang mahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, ano po yung mga kahilingan, tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Itaas po ang ating makamay. Dahil ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus, minsan pamahal na Pinoon, humingi ka po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mang may naisip na gawa na bakit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Patawarin yung mga anak mahal na Pinoon. Sa oras to, O Diyos, abutin mo pangailangan yung mga anak mahal na Pinoon. Sa dakilang pangalan, hallelujah, aking sinasaway, demonyo na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hindi mo sa pagkaprosikas and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, hindi mo sa property, cast out, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, hallelujah, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, right now in the name of Jesus, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. Tumayo po tayong lahat ng mahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po dumako na po minman sa ating special offering at announcement. Ating pong beloved brother, Idi Mamawag. At baka prayer pala may na mahal. Mayroon po tayong kasimbayanihan this coming Thursday sa Barangay Manguno, Gataran. So ito po ay lalakarin namin minamahal. No? 30 minutes, baka 1 hour yan namin, pero 30 minutes daw sa mga sundalo. Araw po ng Huwebes yan sa may Barangay Manguno, Gataran. Kasama natin ang 17th Infantry Battalion, ang grupo ng sambayanan, doon sa mga komunidad ng mga Aita. And then the next following week, sa Bagao muli, minamahal, kasama natin ng 86 IB at 17 IB sa Barangay Agaman. Liblib na lugar din po yon. And then, the following month, sa June, mayroon pong church anniversary sa Bohol. So, mayroon na po kaming ticket. Lipad muna kami sa Bohol. Mayroon din pong kasimbayanan sa mga sundalo. At ang mayor ng lugar namin, sabi niya, 3 days before makarating ako doon, mag-chat daw ako sa kanya dahil mayroon po siyang schedule na krusada sa lugar namin. Ang mayor po ang nag-request. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, may na mahal. So, after that, saglit po ako uwi dito. Kasi ang church anniversary is June 18. So by 14, balik ako dito sa Maynila dahil ang yung lingkod po minamahal ay hindi man natin hangad yan, pero sabi nga, bibigyan daw ako ng Dangal ng Bayan Award. Ang Vice President mismo ng Pilipinas ang magbigay ng award. Palakpakan natin itong Malapinon. Dahil sa pagpasok ng mga lugar na mga liblib na lugar sa mga NPA na monitor po tayo at yung po yung kanilang ibibigay na parangal through the leading prayer sa Bible Pastor. Hindi po natin magagawa yan kung walang prayer ang ating mahal na pastor. Amen. So ating tagumpay po lahat niya mahal. Bihira po yung mabibigyan ka ng Dangal ng Bayan Award. Mga kasama mo dyan, mga bishop, marami pong mga taong naghahangad niyan minamahal. Atin hindi po natin hihinangad kusang ibinigay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So kung matapos na po itong ating chapel, yung harap, maatipan na po yan. Ang ating pong plano by July, magkaroon po tayo ng church anniversary dito at
mag-cutting the ribbon, i-invite po natin ang beloved children ng ating mahal na pastor. So ipag-pray po natin na makumpleto na yung mga kwarto sa taas. Kasi ito, kwarto din, kabilaan yan. Atipan po yan sa taas. So sa mahal na Panginoon po natin hinihingi ang panggasto niyan. Hindi po tayo nangungutang sa bangko. Kung ano po yung dumarating na pagpapala sa inyo, yan naman yung ating pinapatayo dyan. Everybody say, praise the Lord. At para hindi na mainit, kung maklose na yan, ang next project naman natin ay aircon. Kung nagawa ng ibang mga station, bakit hindi natin magawa? Pareho lang ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagugulat nga ako, paano natin nababayaran eh? 3 po yung sasakyan na hulugan natin. Yung premium, by September pa matapos yon. Tapos yung JMC, at mayroon pa tayong Travis. O magkano yung premium? 37,000, 38 na ngayon, 38 monthly. Yung JMC, 29 plus, mga 30,000. Yung ating Travis, 26,000. O magkano na yun pag ikuan mo yun? 37, 30 plus 26. Kulang-kulang 100,000, no? Bayad pa sa kuryente, bayad pa sa tubig, mga Bible study pa natin, lahat-lahat ng magastusan. God will provide. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. At ongoing po yung construction din sa Santiago. Malapit na rin matapos ang chapel na doon. Tapos na po yung ating chapel sa San Mariano. Kwarto na lang at saka yung sa instrumentalist area. Tapos mayroon pa pong pinagpipray natin na sa ibang station, magpatayo din sila doon. Pero hindi po tayo pumapayag sa mga loan o mga utang. No? Ang mahal na Panginoon ang mag-provide. Amen. So wag tayong manalangin na magligtas ang mahal na Panginoon ng milyonaryo. Ang ipanalangin natin, kayo ang mamilyonaryo. Bakit pa natin ibigay sa iba? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord.